Well, ganito lang, huwag naman tayo maniniwala sa mga fake news, no? Pero ang political vlogger na si Maharlika palabas ang 2 dokumentong nag-uugnay sa presidente ng Pilipinas sa paggamit ng iligal na droga at ang target ng drug operation batay sa dokumento na may petsang March 11, 2012 ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nauna nang itinanggi ng PDEA ang authenticity ng mga dokumento. No less than PDEA nagsabi na hindi totoo ito. Kuminsan, it's so unfair eh. Alam mo, right now, ang daming lumalabas, no? Yun ang mga sinasabi ko. Pag-ingatan po natin, huwag tayo basta-basta kaagad maniniwala. Samantala, may payo naman ang dating press secretary na Marcos Jr. sa mga Pilipino. Para sa akin dito, the next step is to inquire into the state of health of the president. Kasi if we are going to allege a crime and the crime is being committed now, that will require evidence. The evidence that Madam Maharlika is holding is evidence of previous drug use or a previous investigation on an inquiry into drug use. Nasanay ang buong mundo na magpalabas ng prank kung di kayo magbiro tuwing Abril 1 o mas kilala sa buong mundo bilang April Fool's Day. Pero ang political vlogger na si Maharlika hindi mabiro kahit April Fool's Day matapos magpalabas ng 2 dokumentong nag-uugnay sa presidente ng Pilipinas sa paggamit ng iligal na droga. May tatak na confidential at logo ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga ito. At ang target ng drug operation batay sa dokumento na may petsang March 11, 2012 ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nauna nang itinanggi ng PDEA ang authenticity ng mga dokumento at binalaan ng publiko na maaaring makagawa o makapag-reproduce ng mga dokumento ng gobyerno gamit ang AI o Artificial Intelligence. Kung si Interior Secretary Benhur Abalos naman ang tatanungin, fake news na laman ng mga dokumento. Well, ganito lang, huwag naman tayo maniniwala sa mga fake news, no? No less than PDEA nagsabi na hindi totoo ito. Kuminsan, it's so unfair eh. Alam mo, right now, ang daming lumalabas, no? Kahit nga raw siya ay biktima ng fake news dahil minsan na rin siyang nadali ng identity theft. Kaya nga, ito lang sa amin, sa cybercrime. Ako mismo, nagdemanda ako eh. Nagdemanda ako sa Pangasinan sa mga gumagamit ng pangalan ko, ng boses ko. It's identity theft. Ang kaso pa nito ay hindi lamang identity theft, no, pati estafa pa dahil ang dami niyang hiningan. So yun ang mga sinasabi ko. Pag-ingatan po natin, huwag tayo basta-basta kaagad maniniwala. Samantala, may payo naman ang dating press secretary na Marcos Jr. sa mga Pilipino sa drug issue na nauugnay na naman sa punong ehekutibo, lalo pat karapatan ng taong bayan na malaman ang estado ng kalusugan ng isang presidente at kung may kakayanan pa ba itong pamunuan ang bansa. Para sa akin dito, the next step is to inquire into the state of health of the president. Kasi if we are going to allege a crime and the crime is being committed now, that will require evidence. The evidence that Madam Maharlika is holding is evidence of previous drug use or a previous investigation on an inquiry into drug use.